ay ng isang tuwid na kanal buhat sa bunganga ng ilog hanggang sa labasan at paraanin sa Maynila. Ngunit saan kukuha ng ibabayad sa manggagawa? Walang magugugol doon, Kustudio, pagkat mga bilanggo ang gagawa. Walang sapat na bilanggo. Kung gayoy, piliting gumawa ang mga mamamayan, bata man o matanda. Kaguluhan lamang ang ibunga niyan. Mga kaguluhan, nagkasan na ba kahit minsan ang bayang Ehipto? Tao kayo, akala ko'y lalo kayo nakakaunawa sa kasaysayan. Ngunit ang iyong mga kaharap at ang lupaing ito ay binsang naghimagsik. Mga panahong yaon ay malayo na. Mga pulong ito ay hindi na maghihimagsik. Bigyan man sila ng maraming gawain. Isang bulatong Amerikano. Inyong Ingles! Magandang araw sa inyo. Pwede ba ako makisali sa inyong usapan? Tila kayo nagkakatuwaan. Basilio, uwi ka na ba sa inyo at magbabakasyon? Ano na nga po, Ginoong Simon? At sino naman ang iyong kasama? Kababayan mo ba siya? Hindi po, Ginoo. Ngunit magkalapit lamang ang aming bayan. Bakit, Ginoo? Hindi ba kayo nakakatungo sa bayan nila? Sadyang hindi ako nagtutungo sa mga lalawigan. Dahil ang mga tao do'y hindi naman bumibili ng alahas. Sa akin palagay, ay dahil mahihirap ang mga tao doon. Sadyang hindi lang kami bumibili ng mga bagay na hindi naman namin kailangan. Bueno, saluhan nyo na lang ako sa pag-inom ng serbesa. Salamat, Ginoo. Ngunit hindi kami umiinom ng alak. Hindi umiinom. Ika nga ni Padre Camora, masama raw ang puro tubig ang laman ng tiyan. Kung tubig lamang ang purong iniinom ni Padre Gamora, siguro'y walang maririnig na chismis. Walang anuman. Pangarap, Basilio. Pangit mga pangarap. Napakatapang mong sumagot kay Don Simon. Ang taong iyan, nakapangihilakbot. Halos kinakatakutan ko. Siya ang tinawag na kayo mangging kardinal. Kardinal? Kamahal-mahalang itim kung siya mong ibig. Si Don Simon ang sanggunyan ng Kapitan General. Ano ang kalagayan ni Kapitan Tiago? Ayaw pa rin niyang magpagamot at ngayon ay inutusan ako pumunta sa San Diego upang makita ang mga paupaang bahay nito. Ang opio ay isang uri ng halaman. At ito ay hindi isang halaman na katutuklas pa lamang. Hindi ba, Basilio? Sa pagkakatanda ko, merong ang opyo noon. Tama, meron nga. Ngunit, hindi ito gaanong napapansin dahil abala ang lahat sa pag-aaral. May iba ako. Kumusta na nga pala yung itinatag ninyong akademiya ng Wikang Kastila? Mabuti naman po. Ang mga guro ay nakahanda na at ang paaral ang gagamitin. Ko, Hindi man ako. di matutuloy yun. Dahil tututulan yun ni Padre Sibayla. Matutuloy po. Sapagkat hinihintay na lang namin ang permiso pagkatapos makipagkita kay Padre Irene. Kay Kapitan General. Niregaluhan namin ng 2 kabayong kastanyo at nangakong tutulungan niya kami. Saan kayo kukuha ng pera? Aambag ang bawat eskwela. Ang mga guro ay hati sa Pilipino at Kastila. Ang gagamitan naman ay handog ng mayamang si Makaraig at ang isa sa kanyang bahay. May iba nga ako. Ano nga palang sabi ng yung tiyo tungkol kay Paulita? Teka kaibigan, tila yata ikaw ay namula ng ating pag-usapan ng iyong kasintahan. Pag-ibig nga naman. Sa bagay, sadyang kaibig-ibig ang iyong kasintahan. Maganda na, mayaman pa. Kaso ay... Kaso ay,
Lagi siyang kasama ng kanyang tiya. Palibhasa, matanda na. Kuya, sa iyong palagay kaya ako yung mga kapag-aral sa Maynila? Aba, oo naman. Ama, si Huli, kailan kaya siya makakapunta ng Maynila upang mag-aral? Kuya, Magsaya ka ng mahaba at mag-aaral ka na sa Maynila, katulad ng dalagang bayan. talaga po, Ama? Ma, iniisip na niya si Basilio sa mga oras na ito at ang pangako niya sa kanya nito ay pakasalan siya. Kuya naman! Magandang ani natin naman. Maganda? Ngunit ano ang iyong ipinag-aalala? Ang mga praile, ama. Nagpaumanhin ka, pagpalagay mong ang iyong salapi ay nahulog sa tubig at sinakmal ng malaking buhaya at ang kanyang mga kamag-anak ay sumama sa kanya. Telesforo, mabuti at napadito ka. Magandang araw, Padre. Bakit po kayo andito? Kailangan mo na magbayad ng 2 piso. 2 piso? Ngunit iyon ay napakalaki naman. Kung hindi magbabayad, ibigay sa iba ang tungkulin ng paglilinang dito. Go. Tama, kung hindi ka magbabayad, ang lupain ay palilinang ko na lamang sa aking kasambahay. Matagal na din siyang naging tapat na maninindihan sa akin. Ako ang naghirap na magtanim at mag-ani dito. Binuhos ko ang pawis at dugo ko upang may haon sa hirap ang pamilya ko. Ngunit hindi sa iyo ang lupaing nililinang mo. Ito ay pag-aari ng korporasyon. Pare, may kasulatan ba kayo na nagpapatunay na sa inyo ang lupang ito? Meron! At nasaan naman iyon? At bakit kailangan mong makita? Hindi ako magbabayad kahit kalahati ng buwis. Hanggat wala akong nakikitang katibayan na inyo ang mga lupang ito. Anak, huwag ka nang magmatigas. Hindi ba tama ang iyong ama, Telesforo? Wala kang makikita kung patuloy ka magmamatiga. Kung makipag-usap, may paglaban lamang ang aming karapatan. Bitawan niyo siya! Ama! Ama! Huli! Huwag ang aking anak! 5 piso ang hinihingi ng aming pinuno. Kung hindi ay mamamatay ang inyong ama, binibigay. Ang mga alahas, di ba lamang ito ang agnos? Handog sa akin ito ni Basilio. Ngunit ito'y hindi sapat. Mamamasukan muna ako kay Hermana Pecha bilang puso. Santo, Puerto Santo, Immortal Libranos, Señor de la Peste, Edito Mal. Hay naku bata ka. Santo Diyos Santo, Puerto Santo, Immortal Libranos, Señor de la Peste, y de todo mal. Matagal na rin ang huling patungo ko dito. Naalala ko pa rin ang mga pangyayari. Sariwa pa ang lahat sa aking isip. Parang kailan lang ang mga sakit na sinapit ko. Ano yun? Si Ginoong Simon? Di ko po ba kayo matutulungan, Ginoo? Yung ginagawa mo sa gubat na ito. Sa aking pagkakatanda, 13 taon nang nakaraan. Kayo ang nag-alay sa akin ng pakikiramay. Kaya gusto ko itong suklian ang pagtulong ko sa inyo. Sa tingin mo sino ako? Isang taong dakila. Dakila para sa lahat. Isang nakamamatay na lihim ang iyong nalaman. Isang lihim na maaari mong ikapahamak. Hindi mo ba alam na dahil dito maaari kang masawi sa aking mga kamay? Hindi ko akalain na ang lasong naiwan ay tuluyan ng kumalat. At ang mga kabataan, wala nang ibang ginawa
kundi ang sumunod. Magpaalipin, hindi pinakikinggan. Hindi, Ginoong Simon. Kundi dahil sa pag-aaral ng mga kabataan sa wikang Kastila, ay hindi tayo mapakikinggan ng pamahalaan. At ang wikang ito, Ang pagkakamali, hindi kailanman ito magiging wikang pambansa. Anin natin ang wikang ito. Tatago lamang ng huwad na wikang ito ang ating mga karapatan, ang ating mga pagkatao. Ginoong Simon, mali ang iyong iniisip. Anong nais ninyong gawin ko, Ginoong Simon? Kaya ko ba silang ipaglaban? Gayong ako mismo ay wala. Sa lamang akong hamak ng estudyante. Wala sa buhay. Hindi maaaring hukayin ng aking ina at iharap sa iyo hukumo. Tama kaya ang aking ginawa? Bahala na. Mamatay ang mahihina at titira ang mga malalakas. Kaunting pagtitiis na lang. Lapit na ako magtagumpay. Kaunting tiis na lang. Nagdala rin ako ng mga mamahaling hikaw na dating pag-aaral ng mga babaeng Roma na nakuha sa bahay ni Anyo Lucius sa Pompeia. Ginoong Simon, mayroon din ba kayong rosaryong nabindisyonan ng Papa? At mga baging nanggaling Roma at sa mga dugo. Nasabi ni Inay ay nagbibigay ng siguradong kapatawaran kahit hindi ka mangumpisal. Silang, ano ka ba? Parang hindi ka dalaga. Inay naman, masakit yun. Meron ako ng mga hinahanap nyo. Ayan ang mga antigong alahas. Tignan ninyo. Isa lamang sa mga asul na batong ito na parang walang malay, matahimik. Malinis na tila bituing nagmumula sa kalangitan. Pag nairegalo sa tamang tao, sa tamang pagkakataon, isang tao ay nagtitiyak na ang pagkabilanggo ng kanyang kaaway. Ang ama ng isang pamilya na nanggulo sa kapayapaan ng lahat. At isa pang maliit na batong tulad nito, mapula, simpula ng dugo ng puso at pagkauhaw. Singginang ng luha na ulila. Muling matamo ang kalayaan na ibalik ang ama sa tahanan, ang ama sa mga anak, sa kanyang asawa. At ang buong pamilya'y nailigtas sa miserableng hinaharap. Kayo, wala ba kayong maipagbibili? Ang lahat ng alas ng aking anak ay naipagbili na at ang natira ay wala ng ganong halaga. At ang agnos ni Maria Clara? Kung ako'y, itatago ko na lang iyak parang relikya. Ang mga nakita kay Maria Clara sa kumbento ay nagsasabing siya ay payat na. Mahina at halos hindi na makapagsalita. Kaya't ipinagpapalagay ng lahat na siya ay mamamatay na. Kung tututulan ninyo ako'y pupunta labang ako sa bayan upang isang guni ang aking anak. Babalik ako bago dumilim. Oh, di ba, Touch? Ano ba? Hindi yun nakakatuwa. Anong ipinagsisigaw mo dyan ng parang babae? Hindi galit? Eh bakit sinisigawan mo ako? Falta de respeto. Respeto? Hindi nyo kailangan ng respeto. Ang respeto ay hindi hinihingi, kundi pinaghihirapan. Kung gusto nyong respetuhin ko kayo, matuto kayong respetuhin ng ibang tao. Pangahas ka. Anong pangalan mo? Placido. Placido Penitente. Placido Penitente? Mas mabuting Placido Disparate. Tama na, Padre. Wala kayong karapatang malipusta ng kapwa. Bakla kaya, ate. Magandang umaga. Magandang umaga, Padre! Bakit kayo sumisigaw? Hindi pa naman ako bingi ah. Tala,
umanda sa isang talakayan. Ang leksyon natin ngayon ay tungkol sa elementong bumubuo sa salamin. Sinong maaaring makapagsabi tungkol dito? Hoy, antukin. Tulog ka na naman. Masyado kang tamad. Alam mo na ba ang leksyon at kayo natutulog na? Ano po bang sinasabi nyo? Tonto, bakit ang tatanungin mo? Padre. Hinahanap ka ni Padre Fernandez. Ha? Saan? Tanahin ko na ang pagkakataong ito upang tayo makapag-usap. Kanina umaga ay nakipagkita ako kay Padre Irene. At nabanggit niya sa akin na sa Los Baños daw ang pinag-usapan ang lahat. Ang lahat daw ay tutol. Ngunit hinayaan na nila ang taasang lupon para lang primarya ang magdesisyon. Ngunit hindi kumikilos ang lupong iyan. Yan din ang aking sinasabi. Kay Padre Irene, ang sabi niya ay si Don Custodio. Ang sinabi niya sa akin ay ganito: malaki ang ating natamo. Nagawa natin ang ating kahilingan. Malumang sa isang kapasyahan. Sinabi ni Padre Irene na kung tayo'y makikipagkilala kay Don Custodio, ay magagawa nating hilingin ang kanyang pagsang-ayon. Alam niyo ba, ang mag-aalahas na si Simon ay ginulo ng mga di nakilala at ayaw daw nitong magsalita. Marahil ay nagbabalik na maghiganti. Sabi ng ilan ng mga tao, praile daw ang may kagagawan. Sino ba naman sa atin ang mga may interes sa mga nangyari sa mga mag-aalahas na walang ibang nais kundi samahan ng mga salapi ng mga Pilipino? Mabutit nakarating ka. Si Juanito na lang pala ang wala. Sana'y si Basilio na lang ating inanyayahan. Sa halip na si Juanito, mukhang wala itong balak pumunta. Oo nga naman, bakit nga ba hindi na lamang si Basilio ang ating inimbitahan? Isa pa, kapag nalasing natin si Basilio, ay maaari pa tayo makakuha ng ilang detalye tungkol sa isang bata at isang mongha na nawawala. Ay Padre Irene naman ang lubyang sangay at ang batang alimango ay sa mga praile. Pansit gisado naman para sa bayan. Dahil katulad ng pansit ng mga Inchi, tayo ang tumatangkilik pero sila ang nakikinabang. Hindi dapat ialay ang pansit kay Quiroga, isa sa mga pinakamapangyarihang tao sa Pilipinas. Tignan ninyo, hindi ba't yun ang paboritong estudyante ng vice-rector? Masdan nyo't sumakay siya sa isang karwahe. Dapat sa Eminensya Negra kay Simon. Ang dosagos ng vice-rector, pinaglilingkuran Panginoon ng General. Kamusta na si Kapitan Tiago? Mahinang pulso. Wala nang ganang kumain. Tila kumalat na ang lason sa kanyang katawan. Parang Pilipinas din. Habang tumatagal, lalong humihina. Napansin kong hindi mo binabasa ang mga librong ibinigay ko sa'yo. Wala kang pagmamahal sa bayan. Sa loob lamang ng isang oras, nagsisimula na ang himagsikan. At bukas ay wala nang universidad. Wala nang mga mag-aaral at magpapahirap. Naparito ako para sa dalawang bagay. Ang kamatayan mo o ang iyong kinabukasan. Sa panig ng umaapi sa iyo o sa panig ng iyong bayan. Sa panig ng umaapi? Sa panig ng inaapi? Hindi ko alam. Magpasya ka. Kailangan mong magdesisyon dahil ako ang namumuno sa pagkakagulo. Papakiusap ko sa iyo na samantalahin mo ang pagkakataon. Pamahalaan mo ang isang hukbo, tubusin ninyo ang Santa Clara. Kukunin mo ang isang taong tanging ikaw lamang ang nakakakilala. Bukod kay Kapitan Tiago, si Maria Clara. Huli na kayo.
Anong ibig mong sabihin? Si Maria Clara. Siya ay patay na. Patay? Hindi! Paano nangyari yun? Kaanim ng hapon nang siya ay mamatay. Naparoon ako sa kumbento upang makibalita. Nang sabihin nila sa akin ng lahat. Pagbalik ko ay isang liham mula kay Padre Salvi na pinabot kay Kapitan Tiago. Ang dala ni Padre Irene, kung kaya't nananangis ang Kapitan Tiago. Hindi maaari ito. Hindi pa siya patay. Buhay pa si Maria Clara. Ililigtas ko siya ngayon. Ginong Simon, kuminahon ka. Wala na tayong ibang magagawa. Liban sa tanggapin ang katotohanan. Namatay siya ng hindi man lamang nilalaman na ako'y buhay pa. Namatay siya ng hindi nalalaman na ako'y nagbalik para sa kanya. Kaawawang tao. Labis siyang naghirap. Nagtiis siya ng napakahabang panahon para lang sa kanyang iniibig. At ito ang kanyang makukuha ang ganti. Sadyang nakakapanghina ng damdamin. Narito ako sa labas ng dahil sa inyo. At ngayon, handa na ako. Handa na akong ipaglaban ang ating bayan. Nabigo ang kilusan ng dahil din sa akin. Urong sulong ang aking mga desisyon dahil umiibig pa ako noon. Pero ngayon, patay na ang aking puso. Wala nang dahilan para umatras pa. Pareho na tayo ngayon. Sa tulong mo, ako'y magtatagumpay. Siya nga, susunod ako. Para saan naman ang lamparang iyan? Magantay ka. Dinamita! Oo. Ngunit hindi ito basta-bastang dinamita. Ito ang mga kasawiang naimbak. At ngayong gabi, makaririnig ng pagsabog ang Pilipinas at mapaparusahan ang mga makasalanan hindi magawang maparusahan. Iba ang iyong gagawin. Pagkarinig ng putok, ay lalabas na ang mga artilyero at ang iba pang pinasundo ko noon. Pupunta ang lahat sa lugar na kinaroroonan ni Kabisang Tales. Sabay-sabay na susunod ang lahat. Magkakagulo. At ang mga mamamayan ay nanaisin ng lumaban. Ikaw ang mumununo sa iba. Dalhin mo sila sa bahay ni Quiroga dahil doon nakaimbak ang mga baril at pulbura. Lahat? Kahit ang walang laban? Oo, lahat. Lahat ng Indio, Mistiso, Insek, Kastilang mga duwag. Kailangan magsimula muli. Mula sa mga dugong dadanak ay sisibol ang mga bagong lahi. Isang bagong lipunan na kahit kailan ay hindi na magpapapi. At ano na lamang ang sasabihin ng mundo sa gagawin natin ito? Pupurihin tayo ng daigdig. Ano nga naman ang aking pakialam? Bakit ko kailangan isipin kung purihin nila ito o hindi? Bakit ko kailangan lingapin ang mundong kailanman hindi lumingap sa akin? Tama na! Hintayin ninyo ako sa tapat ng simbahan ng San Agustin. Alas 10 ng gabi. At lumayo kayo sa daan pagpatak ng alas 9. Kung kayo'y magkita na lamang tayo mamaya.
Maraming salamat. Maaari na ba namin itong magamit? Oo naman. Bakit hindi? Ilagay ninyo roon sa may kainan. Tamay. Papasukin niyo ako! Liligtas ko sila! Hindi ka pwede dito. Tingnan mo nga yung kasuotan mo! Tayo na sa eskolta. Madali. Niligtas na niya ang kanyang sarili. Dapat na rin akong umalis. Anong ginagawa mo rito? Tara na. Sagani, umalis na tayo dito. Masama ba ang iyong pakiramdam? Wala ito, Padre. Mawawala din ang lahat pagkaraan ng ilang sandali. Anumang oras ay tatalab na ang lason sa aking katawan. Diyos ko, Huwag kayong matakot. Malalim na ang gabi. Nais kong ilahad sa inyo ang aking lingin. Maaari mo bang sabihin sa akin kung totoong may Diyos? saan tayo nagtungo? Nariyan ang Diyos. Padre, ayokong mamatay ng may daing kasalanan. Ako si Crisostomo Ibarra, na malaon ng ipinagpalagay na patay. Noong araw, pagkatapos kong mag-aral sa Europa, umuwi ako rito upang pakasalan ang babaeng iniibig ko, si Maria Clara. Ngunit hindi ito natupad. Patawarin ka ng Diyos, anak. Alam niyang hindi ko ginusto ang lahat, na ikaw ay nasilaw lamang sa galit at pinaghihigante. Kagustuhan niya lang ang lahat ng nangyari. Hindi nagtagumpay ang iyong plano. Sapagkat alam niyang hindi ito tama, igalang natin ang kanyang kapasyahan. Palagay niyo po ba ay Diyos ang nagkaloob ng lahat ng ito? Kapag sabi ng iniisip ng Diyos, ngunit kailanman ay hindi siya naghahangad ng masama para sa akin. Kung gayon, bakit hindi niya ako tinulungan? Sapagkat mali ang iyong pamamaraan, pag-ibig lamang ang nakakagawa ng dakila. Bakit ako ang narurusahan? At hindi ang mga makasalanang namamahala na walang dulot kundi ang kasamaan? Maraming salamat, Padre. Ngayon ay payapa na ang aking kalooban. Malibing ka nawa sa kailaliman ng dagat. Ngunit kung kakailanganin ka ng tao para sa isang marangal na hangarin, ipapahintulot ng Diyos na matuklasan ka sa sinapupunan ng alon. Pansamantala, dyan ka muna. Hindi makapapaguluktot ng katwiran, hindi mag-uudyok ng kasakiman.